Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mas nagiging kaabang-abang ngayon ang magiging susunod na hakbang ng gobyerno hinggil sa mga senador at kongresista na mga sangkot sa anomalya at korupsyon sa national budget ng bansa at sa mga flood control projects. Ngayong hawak na ng Office of the Ombudsman at formal nang ipinasa ni Ombudsman Rimulya sa Sandigan Bayan ang mga ebidensya laban sa mga opisyal na mga sangkot at pinangalanan, ay inaantay na lamang sa ngayon ang paglabas ng mga arrest warrant ng mga pinangalanang senador at kongresista. Naayon sa balita, ngayong buwan ng Disyembre umano ay ipapaaresto na umano sila. Una nang ipinaaresto ang 18 mga individual, kabilang na ang mga taga-DPWH, mga district engineers at iba pa na pinangalanan. Matatandaang pinangalanan sina Senator Jinggoy, Senator Villanueva, Escudero, former Senator Revilla, former Senator Nancy Binay, DepEd Secretary Angara at pati si Grace Poe ay idinawit din bilang chairman ng Committee on Appropriations ng Senado. Samantala, Senator Bato de la Rosa ay wala ng takas sa ICC at na-corner na nga ng Interpol. Korte Suprema ay nagdesisyon na sa TRO or Temporary Restraining Order na hiningi ni Senator Bato de la Rosa. Hindi matanggap-tanggap ni Bato ang desisyon ng gobyerno hinggil sa ICC arrest warrant nito. Ayon sa abogado ng gobyerno na si Solicitor General Berberabe, na siyang pumalit sa tinanggal na Solicitor General na si Bernardo Guevara, ay kung paano inaresto si FPRRD ay ganun din ang stand ng gobyerno kay Senator Bato. Hindi umano tututulan ng gobyerno ang arrest warrant ng ICC kung isisilbi ito ng Interpol sapagkat kaalyado umano ng Pilipinas ang Interpol kahit na hindi na tayo sakop ng ICC. Malaki umano ang tulong ng Interpol sa bansa noong pagdakip kay Alice Go, Arnie Teves at ngayon ay hiningi ulit ang tulong ng Interpol sa pag-aresto kay Harry Roque at Zaldico na parehong nagtatago na sa ibang bansa na tumakas sa mga kaso nila dito sa Pilipinas. Kung kaya ay handa ang gobyerno na tulungan ang Interpol bilang pagbabalik ng kanilang tulong sa gobyerno. Ang mga kaso umano ni Senator Bato de la Rosa ay hinggil sa international humanitarian law ay crime against humanity. Matatandaang noong panahon ng Duterte administration ay tila walang pagsisisi sina Senator Bato bilang PNP chief sa pagpapatupad ng war on drugs at AJK sa buong bansa dahil sa kanilang paniniwala na para ito sa kapakanan ng mga Pilipino. Ito'y sa kabila ng panawagan ng kabilang grupo, mga human rights advocates at grupong relihiyon na isa itong paglabag sa karapatang pantao at kailangan ng itigil. Subalit ngayon ay tila bumahag ang buntot ni Senator Bato at hindi na nagpapakita sa Senado na mag-iisang buwan na. Kung kaya ay isinusulong na ngayon ang pagreklamo sa ethics complaint sa Senado laban kay Bato dahil hindi ito nagtatrabaho bilang senador subalit tumatanggap umano ng sahod. Okay. Ito mga kabunyog, yung ina-apply na TRO ni Bato, TRO, yung Temporary Restraining Order, kinontra na ng gobyerno. Kaya lalo ditong mga magagalit si Bato kay sa administrasyon ni PBBM. Ito yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Alan Peter Cayetano, ang problema daw kasi hindi naman pinagtatanggol ng gobyerno si Bato. Hindi raw pinagtatanggol ng gobyerno si Bato. Mali naman yung ganong pagtingin ni Cayetano . Unang-una kasi, may kaso si Bato sa ICC. May kaso si Bato sa ICC. Sino ang mga biktima nila Bato ayon sa kaso sa ICC? Di siyempre, mga ordinaryong Pilipino, mga karaniwang Pilipino na humihingi ng hustisya. So ngayon, at tayo, bagamat winidraw na ni Duterte ang Pilipinas sa ICC, pero siyempre tayo, member tayo ng Interpol. Ngayon, humihingi ng tulong sa atin ng Interpol, na i-arestuhin yung wanted ng ICC, obligado tayo mag-cooperate sa Interpol. Ngayon, ang gustong mangyari ni Bato, humiling siya sa Korte Suprema na pigilan ang ICC sa pag-aresto sa kanya at pigilan ang gobyerno na mag-cooperate sa ICC at saka sa Interpol. Kundi siyempre, anong gagawin ng
Anong gagawin ng Supreme Court, ng Korte Suprema? Ang gagawin ng Korte Suprema, tatanungin ng gobyerno, o anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo sa ah, request for TRO ni Senator Bato de la Rosa? Ngayon, siyempre sa gobyerno, ang gagawin ng gobyerno, yung ginawa kay Duterte, papanindigan ng gobyerno. Kasi ginawa yan ng gobyerno eh. Ang gagawin ng gobyerno, papanindigan na yung ginawang pag-cooperate sa sa Interpol, sa kaso ni Duterte, ay walang mali. Tama yun, naaayon yun sa batas. O di syempre, nandito na naman ngayon ang issue kay Bato. Tinatanong na naman ang gobyerno, anong masasabi sa PRO ni Bato? Eh di syempre, ang sasabihin ng gobyerno, yung stand ng gobyerno doon sa ginawa kay Duterte ay nananatili pa rin. Na kapag humiling ng tulong ang Interpol, at dahil tayo'y member ng Interpol, marami rin tayong hininging tulong sa Interpol, mag-cooperate tayo. Ano bang gustong sabihin ni Bato? Na dahil lang sa kanya babaguhin ng gobyerno ang policy, parang napaka-special niya para dahil lang sa kanya. Ang problema kasi sa kanila, nag-commit sila ng krimen, pastime. Kumusta? Salamat sa pag-send ng donations. Ang problema kasi sa kanila, gawa sila ng krimen, at ang krimen na nagawa nila ay crimes against humanity. Dapat nung panahong PNP chief pa siya, inisip niya na yan, na parang mali itong pinapagawa sa akin. Ganon din si Duterte. Dapat inisip niya nung panahong presidente siya, mali, lawyer pa naman siya eh. Ang problema kasi nasubrahan sila ng yabang noon. Akala nila hindi sila mapapanagot sa kanilang mga ginawa. Di ba? Sobrang yabang ni Duterte, sobrang yabang ni Bato. Tapos ngayon, ang gusto nila, idipensa sila ng gobyerno. Ididepensa ba ng gobyerno ang isang bagay na mali dahil lang kay Duterte at dahil lang kay Bato? O, yan yung ano dyan eh. Kaya ngayon, si Solicitor General Berberabe, ito yung pumalit kay Bernardo Guevara, ano na ngayon, nagmanifest na ng entry of appearance. Kasi dati, yung dating Solicitor General, si Bernardo Guevara, DDS yun eh. Ayaw idepensa ni Solicitor General ni Bernardo Guevara ang gobyerno. Ayaw niyang idepensa ni Bernardo Guevara sila General Nicolas Torres, sila Marbil, sila Rimulya. Kasi ang sabi ni Bernardo Guevara, hindi natin rin-recognize ang ICC. Ngayon, nagpalit na ng Solgen, mas matino itong si Berberabe. Ang ginagawa ni Berberabe, didipinsahan na ngayon yung mga opisyal ng gobyerno na inireklamo nila Bato. Kaya ngayon, nag-entry na ng appearance si Berberabe. At yung comment niya doon sa request for TRO ni Bato, kontra ang gobyerno. Bakit kontra? Unang-unang, wala pa namang warrant of arrest. Wala pa namang warrant of arrest. Bakit magko-comment ang gobyerno doon? Yun ang ano. Pangalawa, ang stand ng gobyerno, kung ano yung ginawa kay Duterte, yung pa rin ang policy pagdating kay Bato de la Rosa. Wala pang nababago doon. So, ibig sabihin, ipaglalaban ni Solgen Berberabe na yung ginawa kay Duterte ay naaayon sa batas. Republic Act 7851, Section 17, nakalagay doon. Nakalagay naman doon yun, naaayon sa batas. Yun ang dinidepensa ngayon ni Solgen Berberabe. Kaya niya ino-oppose yung TRO ni Bato. Ay di syempre, maghihinanakit si Bato. Bakit naman kinokontra ng Solicitor General o ng gobyerno ni PBBM ang TRO niya? Ay simple lang naman ang paliwanag doon. Simple naman ang paliwanag doon. So anong gagawin ng Pilipinas? Hindi mag-cooperate sa Interpol. Ang dami na nga nating tulong na hinihingi sa Interpol. Halimbawa ngayon kay Saldico, hinihingi na naman natin ng tulong ng Interpol. Sa kaso ni Roque, humihingi tayo ng tulong sa Interpol. Yung kaso ni Cassandra Ong, nang inaresto yun, humingi tayo ng tulong sa Interpol. Kay Arnie Tevez, humingi tayo ng tulong sa Interpol. Tapos yung kaso ni Alice Guo, na-aresto yun dahil sa tulong ng Interpol. Tapos ngayon ang Interpol naman ang humihingi ng tulong sa atin. Hindi natin kikilalanin yung Interpol. Para tayong ano niyan, pagpabor sa atin, hihingi tayo ng tulong sa Interpol. Tapos pag ang Interpol naman ang humingi ng tulong sa atin, hindi natin tutulungan. Ang problema kasi kila Bato, nung panahong ginagawa nila yung mga krimen na yan,
yung mga pagpatay na yan noong panahon ng war on drugs, akala nila hindi sila mapapanagot niyan. Akala nila walang panahon na mananagot sila niyan. Oh. Ay di ba ang yabang pa nila noon na walang mali sa ginagawa nila, tama ang ginagawa nila. Ganon din si Duterte. Anong sabi ni Duterte? Ako, sige, kaya kong panagutan. Lahat yung mga bagay na yan, papanagutan ko yan. Oh, ngayon, si Bato, ganon din ang sabi niya. Oh, sabi niya, walang mali sa ginawa nila noon. O di sige, o di depensahan mo ang sarili mo. Depensahan mo ang sarili mo. Ang gobyerno kasi, ididepensa ka. Okay, ang pwedeng sabihin ni Bato, PNP chief naman ako noon. O sabi rin ni Duterte, presidente ako noon. So dapat ipagtanggol kami ng gobyerno. Kasi ginawa namin yung mga bagay na yan nung panahon, nung officials pa kami ng gobyerno. Hindi naman namin ginawa yon. Yung war on drugs bilang private citizens, ginawa namin yon bilang officials ng gobyerno. So dapat ipagtanggol kami ng gobyerno ng SOLJED. Oh, pero ang problema ganito. Kapag ang mga ginawa mo bilang official ng gobyerno ay labag sa batas, lalo na ito, international humanitarian law ito, hindi ka ipagtatanggol ng gobyerno. Bakit ka ipagtatanggol sa mga illegal na ginawa mo? Oh, ang problema kasi kila Duterte at kila Pato, pinapanindigan nila, walang mali sa ginawa nila. O di idepensa nyo ang sarili nyo. Di ba? Oh, depensahan nyo ang sarili nyo. Sabi nyo, tama yung ginawa nyo, walang mali sa ginawa nyo, depensahan nyo ang ginawa nyo. Sinasabihan na kasi noon, marami nang nagsasabi, itigil na yung war on drugs kasi hindi makatao. Grabe, pinapatay na ang napakaraming tao. Anong ginawa nila Duterte at Bato? Mayabang ba sila? Sabi nila, walang mali sa ginagawa nila. Papanindigan nila yan. Sige, panindigan nyo yan. Hindi pwedeng maging depensa dyan ni Bato at ni Duterte na ginawa nila yon bilang opisyal ng gobyerno. Ang opisyal ng gobyerno kapag gumawa ng mga bagay na labag sa batas, hindi dapat siyang idepensa ng abogado ng gobyerno, ng Solicitor General. Pwede ka lang idepensa sa mga ginagawa mong naaayon sa batas. Ngayon, hindi naaayon sa batas yung ginawa nyo. Hindi naaayon sa international humanitarian law. O bahala kayong idepensa ang mga sarili nyo. Tapos ngayon, mayroon ng pinag-uusapan na ang warrant of arrest ng ICC. Hindi pa nga lumalabas, nagtatago na si Bato. Hindi pa nga lumalabas, nag-a-apply na si Bato ng TRO. O, pinapa-comment ngayon si Solicitor General Berberabe, ang abogado ng gobyerno. Pinapa-comment ng Korte Suprema. O syempre, sasabihin ng SOLJED, hindi namin masusuportahan yung TRO na yan ni Bato de la Rosa. Bakit? Unang-una, wala pa namang kopya ng ICC arrest warrant. Paano kami mag-comment yan? O, pangalawa, ang ginawa kay Duterte na nag-cooperate ang gobyerno sa Interpol, garon pa rin ang stand hanggang ngayon. Ibig sabihin, kapag lumabas yung arrest warrant kay Bato, yung ginawa kay Duterte, yun pa rin ang policy ng gobyerno. Maliban na lang, kung magsabi na ang Korte Suprema, mali yung ginawa nyo, huwag na kayong mag-cooperate sa Interpol at sa ICC. Doon lang susunod ang gobyerno. Doon lang susunod ang gobyerno, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Yan yun. Pero sa ngayon, panindigan ng gobyerno ang ginawa nito. Yan yung pagkakaiba ni Solicitor General Berberabe kay Menardo Guevara. Kasi si Menardo Guevara ayaw panindigan yung ginawa ng gobyerno kay Duterte. Kaya nga tinanggal ni PBBM eh. Ay bakit ka naman ayaw mong idepensa yung ginawa ng gobyerno kay Duterte? Solicitor General ka. O di sige, di tinanggal, pinalitan ni Solgen Berberabe. At ngayon, itong si Solgen Berberabe, matino. Nag-declare na ngayon si Solgen Berberabe ng appearance niya. Appearance. Ibig sabihin, ipagtatanggol niya sila Rimulya, sila General Nicolas Torres, sila Marbil, na inireklamo nila Bato sa Korte Suprema. At least ngayon, maganda na ang At tinanong si Berberabe, ang Solgen, anong stand ng gobyerno sa request na TRO ni Bato? O ang stand ng gobyerno, hindi namin yan masusuportahan. Ang unang dahilan, wala pa namang ICC arrest warrant. Bakit naman namin yan iyan? Pangalawa, yung ginawa na kay Duterte na nag-cooperate sa ICC, gagawin pa rin kay Bato. Yan yung kung lumabas man ang arrest warrant ng ICC. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan.
So actually, pwede din naman na ang Supreme Court ay pumabor kay Bato. Pwede naman yun. Ano naman yan eh. Hindi naman natin sigurado kung ang Korte Suprema, actually, ang pwedeng maging desisyon ng Korte Suprema, mali yung ginawa kay Duterte. Kaya wag na yung uulitin sa mga susunod. O ganun yan. O pag ganun ang sinabi ng Korte Suprema, susunod na dyan ang gobyerno ni PBBM. Pati Solicitor General, susunod na dyan. No? Pero hanggat wala pang sinasabing ganun ang Korte Suprema, ano yun? Kung ano yung stand ng gobyerno kay Duterte, yun din ang stand kay Bato. At yan ang pinapanindigan ni Solicitor General Berber. Okay? So yan, mga kapunyo. Kaya itong si Bato ngayon, naghihinakit sa gobyerno kasi hindi raw siya pinagtatanggol. Yun ang sabi ni Cayetano, di ba? Sabi ni Alan Peter Cayetano, ang hinanakit kasi, ang nakakahinanakit kasi, hindi naman pinagtatanggol si Senator Bato de la Rosa ng gobyerno eh. Pati Senado, hindi siya pinagtatanggol. Gusto niyong ipagtanggol kayo. Ang ginawa nila yan, sinabihan na silang illegal yung ginawa nila, yung extrajudicial killings, pinagpapatay ang mga tao. Paano kayo pagtatanggol? Paano ko pinagtatanggol? Ang sinasabi nila, tama yung ginawa nila. Ano palang sasabihin ng gobyerno, tama yung ginawa nila. Ang policy ngayon ng gobyerno ni PBBM, mali yung ginawa noon. Kaya nga binago na ang administrasyon eh. Tapos ngayon ididipinsa mo na sinasabi na nga ng gobyerno ngayon ni PBBM na mali yun. Ang nagsasabi lang naman na tama yung ginawa ni Duterte noon, mga DDS. Mga DDS. Anong sabi ng mga DDS? Tama lang yun. Pinagpapatay ang mga adik. Tama lang yun. Ngayon, may kaso na kayo dahil doon, didipinsahan yung mga sarili nyo. Huwag kayong maghinanakit sa gobyerno na hindi kayo sinusuportahan. Sinabihan na kayong mali yun. Di ba? Mga kapunyo, mga kababayan. Yan na. May panahon kasi ng pagpapanagot sa lahat. Yan yun. At ito na yun. Okay? So, mga kapunyo, mga kababayan, magandang araw sa inyo lahat. Mabuhay po. About it because she was my geneticist when we discovered that my child would be born with a rare disease called trisomy 13. So anyway, when I became a senator, because the law had already passed, I became very active in helping all the rare diseases. We have a new law, the rare disease law, which supports that. Yes. And I can inform the body that we provide funding to, it's through UP Manila National Institute of Health, NIH, no? We've continued funding the clinics that I think they're like pilot clinics that train all, the goal is to train all doctors to recommend newborn screening and to have the ability to spot potential rare diseases. And even without that, if they have the newborn screening, it will filter and recognize many, but it will not cover all because there are so many rare diseases, Mr. President. So bottom line is, it is a DOH item. I recalled in the past that we put funding because it was discussed. So remember funding 22, 23, 24. And I'm double checking for 20. I hope it's covered in the 2026. It should be because normally it would be highlighted to me as the in charge of their budget if hindi natuloy yung funding. So alam ko tuloy-tuloy ang funding non. And then I also want to respond to Her Honor and for the benefit of the sponsor that as for the newborn hearing screening, I also recommended the budget for that. I'm just checking now if it was carried by the Finance Committee, but because I remember asking why, bakit nasa UP to? Because UP is the one implementing the newborn hearing screening. Yes. So I'm just I'll checking answer if your it was question. carried. Why is it in UP? Because this bill was initiated by Dr. Charlotte Chong, and the draft was of UP given Manila. And they have in UPPGH, they established the HERE Institute. It's another bill that Dr. Flavier and I authored. So there's a standalone, supposedly,
here institute in UPPGH. But I'm grateful for your answer. However, So I do may not I think- just clarify Yes. for the information of the body? So Yes. this is not a PhilHealth initiative. It's DOH. Yes. Because this is like immunization. It is not PhilHealth. It's DOH. So DOH is the one that has the funding. I'm checking if there's enough funding. They're the ones who are going to implement this. Hindi to kailangan na maging PhilHealth benefit kasi kasama to dun sa health programs na niro-roll out ng DOH. Therefore, if there is no funding from DOH, if it is not in their NEP or adjusted, there is no newborn screening. It should be because it's mandated by law. But as we know, laws in this country are merely recommendations. But again, based on a 2019 law, which I principally authored, I mandated all PWDs to be covered by PhilHealth. This is a preventive measure to monitor possible disability. So it Okay. must be covered by PhilHealth. So, Mr. President, yes, makasingin. Okay. sponsor. Not only that, ang isa pang nakita kong problema, yung mga nanay na buntis, na mga may hirap, Yes. wala silang kakayahan, wala silang pera na para magpa-check up kung kumusta na po yung binubuntis nila. Yung early intervention ba, malalaman agad na, yung bata mo, yung anak mo may problema. Pag pinanganak yan, ito yung mangyayari sa kanya. So these parents, this parent o mother na mahirap, na hindi nakapunta sa mga center, o minsan lang pupunta sa mga center, at ang susunod na punta, pag nanganak na, wala silang kakayahan kasi para ipa-check up yung kanilang pagbubuntis, and then pag sila nanganak, pupunta na doon sa hilot para doon mga anak, hindi as opposed to sa hospital. At kapag sa hospital, doon papasok yung sinasabi nyo, kunan ng blood test para ma-check kung meron bang problema yung bata. So, paano na yung mga bata na pinanganak sa Covered. pinanganak sa mga madrona? Yes. Pinang- So, my question is, ito ba ho, dapat po, sa aking kaalaman, dahil batas po ito na mula 204, dapat po yan sakop sa pribado o sa pampubliko dahil mandated po ng lahat ng newborn, hindi lang premature, ay tinuturukan. So dapat In the meron first- tayong monitoring system Yes, from now on. 24 to 72 We make hours. sure na that is being implemented. Opo. Tas doon makita yung dugo, ito okay po. Ito ay may possibility para maagapan ng magulang kung may kakayanan, kung hindi, tulungan. Diba? So titingnan po natin sa mga bill ng mga mother ng pinanganak Yes. na nanganak. We can ask, No, kung kasama dun sa bill yung kasi covered yan, di ba, ng PhilHealth, yung screening ng mga bata, yung blood test to make. No, sir. actually, hindi Di po ba, kailangan. in-explain ko nga, no, Hindi na kailangan it is a covered. DOH program. It is not Okay. PhilHealth. So by law, this should be available in all hospitals. And I'm just checking what is the budget. Kasi the initial budget that was requested, I don't know how many years ago, was to train the doctors and the technicians who will be conducting the newborn screening. The idea was lahat ng public hospitals natin and even clinics would be able to implement the newborn screening. So I'm just checking now if the budget is sufficient to ensure that lahat ng public hospital can provide for newborn screening. Kasi kung tatanungin niyo ako, pati LGU hospitals, kasi nga that's the first line. But also to address His Honor's concern, lahat din po ng buntis, pwede rin ho pumunta kahit ho sa health center. So kung meron tayong report na hindi nakakapagbigay ng prenatal support, sabihin sa atin, masumbong natin sa DOH because matagal na hong program yon. All of them have access. And those who are even part of the 4Ps, then they even will get 350 na we reported to the body yesterday that the chairman of the Committee on Finance and I both supported a 900 million peso increase so that the 4Ps beneficiaries will now get 700 pesos a month instead of the 350 precisely to support the first 1,000 days. And kasama sa first 1,000 days yung 9 months na pagbubuntis. Okay. And included din doon, specifically ang newborn screening if is indicated, hindi mo matatanggap yung 4Ps mo
Pag let's say, tinatanggap mo yung 4-piece benefit mo, 350, buntis ka, tapos nanganak ka, hindi mo pina-newborn screening. Ano yun? Liability mo yun. Because these are, remember, the 4-piece law is put into place, the program is put into place to incentivize behavior. And the behavior we want to incentivize is that mothers bring their infants and themselves to a healthcare professional and then later on bring them to school. So health and education. Kaya kasama yun. So, conceptually, yes, everything looks good, but we want to make sure that LGU hospitals and DOH retained hospitals and all others do this actually, because it's a DOH mandate, because it's a 21-year-old law. And so I wanted to put that on record. Pero isa lang po yan sa maraming maaring kapansanan, no? Disability ng ating mga anak at mga bata. And I join you in asking for more government support and for a strong oversight function on the implementation of already existing laws. Thank you, Sen. Lauren. At Thank you, Sen. siguro po, if I may, dahil galing po kayo sa media, Pareho po tayo. importante po, Pareho tayo. oo, tayo po, ay importante rin sa komunikasyon ay ang pag-handle po ng communications tungkol sa persons with disability, yung tamang language, tamang pagtrato, both physically in the newsroom or even how they convey it on mainstream media and in social media with due respect, just like the LGBT community, the PWD as well should be treated with respect and with a correct language. Should be part of a communications plan, let's say of PCO, for example. I agree, Mr. Yes. President. So Thank you. I thank Senator Pia Cayetano for assuring us that the newborn screening is being implemented by DOH. We will follow up with DOH itself if indeed they are fulfilling their mandated duty. Yeah. I am grateful to the sponsor, And Senator Tulfo. me as well, I would like to thank Senator Pia Cayetano. Nung marinig ko yung Project Aruga, nagulat ako kasi hindi ko talaga alam. Yung sabi ko, napakagandang programa. That's why I have this privileged speech dahil dun sa nakuha kong informasyon sa kanya dun sa Project Aruga during the budget deliberation. Yes. Yeah. Thank you. Napakagandang Thank you very programa. much. Kailan lang I- ma-enhance? Can I continue just because I'm already standing, but there might be a list, so I don't want to get in the way of anyone else. Or ituloy ko na lang, okay lang ba? Yes, please finish your intervention. Thank you. Welcome. Thank you, Mr. President. Very quickly, because I was monitoring as I was on my way here. Thank you for the very topic that's very close to my heart. I'm always happy when I hear that there are other colleagues who have a heart for those with disabilities. As I said, I had a child with a disability, a very severe disability, and he did not live. He did not even live to his first birthday. That's why this is really my passion and my actually, I probably became a senator because of that child of mine. So having said that, I just want to be clearer in my response on the DOH role and PhilHealth. So the role of DOH, which was the part I got involved with in the funding, was really to train the doctors, the health workers to ensure that the newborns have newborn screening, no? And to facilitate the establishment of these newborn screening facilities in key areas. That is the role of DOH. That is the budget that I said that I recall that consistently I see we have. But as I said, that is to establish those centers. So currently, those centers are in, the response given to me is major hospitals. So sabi ko, sino yung major hospitals na yun? Because they cannot even tell us that it is all hospitals. But having said that, if it is not, so for the benefit of the public that His Honor would probably like to share with his viewers, if it is not in a major hospital near you, then you can go to any hospital, including that major hospital, including a private hospital. And there is a PhilHealth coverage of 2,950 pesos that will pay for the newborn screening. But if you are a PPP, 4-piece beneficiary, then covered na yon, tama ba?
then covered na yon. So anyway, thank you for this topic kasi yung sagot din na nakukuha natin comes in trickle. So nag-increase na pala. Hindi na pala 2,950. It's now 5,752. So I will tie this up into the ZBB. So supposedly, kahit na 2,000 pa yung bigay ng PhilHealth o 5,000, if the ZBB will be implemented, the zero balance billing, then that means wala na silang babayaran na balanse. Which goes back to what I will raise during the period of amendment na siguraduhin natin na may pondo ang PhilHealth pambayad ng lahat ng sinasabi natin na pasok sa ZBB. So thank you for bringing this up, Mr. President. Thank you, Senator Pia. I thank Senator Pia Cayetano for that. As I said, we can all do our audits on the ground. I'm checking now with Angel Salazar Hospital in San Jose Antique. I'll check with other hospitals whether they actually do this. Number one, the OH must do it because it's a 21-year